Nagmakaawa ang guro ni Nagumo na kung pwede ay tumulong siya sa pagpapahinto ng kahit anumang anomalya sa mundo. Pero syempre mas importante pa rin ang kanyang estudyante. Nag-agree ang ating bida at maghanda na kasama ang iba pang mga tao sa paparating na sakuna. Habang nagpapahinga pa nga, nanunukso pa si Tio sa ating bida. Nainggit naman si Shia. Noong mga bandang hapon, tinignan ni Nagumo ang lugar kung saan paparating ang mga halimaw. Nang gabi, nagkasa na siya ng kanyang baril bilang paghahanda. Habang si Nagumo ay busy, pumunta roon ang isa niyang kasamahan at nag-thank you. Nang makaalis na ang kasamahan niya, si Tio ay natagpo ang nagtatago sa puno, nag-imagine na naman ng kanyang kalandian sa ating bida. Kapag sinabi niya ang kanyang pakay. Gusto niyang maging kasama sa paglalakbay ng bida. Tinanggihan siya at tumalon pa rin siya ng maligalig. Nababaliw na yata. Ngayon narito na ang mga kalaban. Binigyan niya ng katapangan ang mga tao ng sa paggamit sa kanyang homeroom teacher bilang isang goddess. Sa isang bullet lang na pinatama ni Nagumo sa mga lumilipad, nawala na agad sila. Ang tatlong babae ay nagsimula na ring magdepensa. Ilang bala ang lumipad. Si Tio ay nagpalabas ng buhawi. Si Yui nagpalabas ng araw. Patuloy ang mga atake hanggang sa nawalan ng mana si Tio. Si Shia at Nagumo ay mas lalo pang lumapit habang si Yui ay nagpalabas ng tila dragon. Smash dito, smash doon. Walang tigil ang paglaban at pagpaslang. Hanggang sa makorner na ang totoong may pakana ng lahat. Nalaman nilang si Shimizu yon, isang estudyante ni Miss Aiko. Nagpadala siya sa pagpapakita na malakas siya, kaya bumigay siya sa kontrata ng demonyo. Si Miss Aiko pala ang puntirya niya. Kahit na tila naging baliw na siya, gusto pa rin siyang bigyan ng tsansa ni Sensei, ngunit di siya nakinig. Nagbanta pa siya. Dali-daling tumalon si Shia para makuha si Miss Aiko. Ang ating bida naman sinubukang barilin ang nagtatagong kasamahan ni Shimizu. Nakatakas na lang. Binigyan ng paunang lunas sila ni Nagumo kapag gamit ang espesyal na tubig.
Nagmakaawa ang kanyang guro na iligtas din ang traidor niyang estudyante, umaasang magbabago. Tinanggihan siya ni Nagumo at pinaslang ito sa kanilayasan. Nilibing nila ang bangkay habang sina Nagumo ay nagtuloy sa paglalakbay, pinag-usapan ang tungkol sa nangyari. Pinaslang ni Nagumo ang traidor sa pagkuha ng bigat ng konsensyang nararamdaman ng kanyang guro. Hindi siya umimik sa mga sinabi ng mga kasamahan. Naibalik na nila ang count sa guild ng Furen at nagkabasyan. Nakuha na rin nila ang kanilang mga plates at nagpahinga sa malawak na kwarto roon. Kala mo ay makakapahinga na sila ng maayos, ngunit may nagmamasid pa rin sa kanila. Sunod na araw, nag-date si Shia at Nagumo sa mga lugar ng Furen. Sa isang aquarium, doon sila nakakita ng isdang nagsasalita ngalan ay Lumen. Nakipag-usap ang ating bida roon hanggang sa sumingit na si Shia para pahintuin sila. Tinulungan din nila itong makalabas ng aquarium. Nalaman nilang may grupo na may ibebentang merfolk na bata kaya binigyan sila nito ng warning. Si Shia at Yu naman ay pumunta ng palengke para bumili ng mga prutas. Sa kailaliman ng lugar, nakaramdam ang ating bida ng presensya ng isang bata. Nang pumunta sila, nakasagip sila ng isang batang kulay asul ang buhok at kakaiba ang itsura. Buhay pa naman siya. Umalis sila sa sewer at nagtago sa kahong bahay. Inalagaan muna nila ang bata. Pinaligo, pinakain sa kainayusan. Nalaman nilang nahiwalay lang pala ang bata sa nanay niya at nakuha lang siya ng mga masasamang tao. Sina Yu at Yu naman ay patuloy ng pag-uusap tungkol sa posibleng pang-agaw ni Shia kay Hajem. Nakakasigurado si Yu na hindi maagaw ang bida sa kanya dahil special siya dito. We love Confidence Queen. Sa side naman ni Hajime, napagdesisyonan ng ating bida na ibigay si Mew sa mga kinaukulan. Umiyak nang umiyak ang bata sa kamay ng mga otoridad. Nag-walk out si Nagumo, hindi dahil sa wala siyang pakialam sa bata, kung hindi ayaw niya magkaroon pa ng ibang responsibilidad. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sumabog ang lugar kung nasan si Mew at pagkarating nila ay may bantanang nakalagay sa dingding. Tinipon ng ating bida ang kanyang grupo at nagsimula ng hanapin ang batang merfolk. Inatake nila ang mga lugar na may posibleng mga kalaban. Niligtas pa nila ang ibang mga bata na nakuha ng mga masasamang tao. Nagsimula na ang auction at pinakita na si Mew sa tao. Takot na takot siya. Ngunit bigla na dumating ang ating bida at pinaslang ang may pakana nito sa kaniligtas muli ang bata. Lumipad sila sa ere at pinasabog ang hideout gamit ang kapangyarihan na tila Dragon Yu. Nang makababa, pinakilala ni Nagumo si Mew sa kanila at nakyutan si Yu dito. Bigla na lamang siyang tinawag na papa nito kaya yon, nagkaroon na siya bigla ng anak.